You're fired! Ang tatlong salitang iyon, kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon ng mansyon, ang sumalubong kay Christine. Napahinto siya sa pagkanta. Ang init na unti-unting dumadaloy sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ito pa lang ang unang araw niya. Unang araw. Kaninang umaga lang, habang suot niya ang kanyang pinakamatinong bestida at ang medyo luma na niyang sapatos, nagdasal siya ng taimtim. Lord, sana po ito na yon. Para po ito sa pangarap ko. Pagdating niya sa tarangkahan ng Sandoval Mansion, halos malula siya sa laki at ganda nito. Pero habang naglalakad siya sa mahabang daanan papasok, napansin niya ang isang bagay. Maganda ang mansyon, pero parang walang buhay. Masyadong perpekto, masyadong tahimik, na parang isang mamahaling museum kung saan bawal huminga ng malalim. At sa loob, mas lalo niyang naramdaman ang lamig. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa may-ari nito. Si Daniel Sandoval. Hindi niya ito tinitingnan sa mata. Nakatutok lang ito sa isang tablet. Habang binabasa ang mga patakaran na parang isang hukom na nagbibigay ng sentensya. Rule number 1, bawal ang anumang physical contact sa mga bata maliban kung para sa medical procedure. Rule number 2, lahat ng pagkain ay dadaan sa laboratory testing. Rule number 3, sundin ang schedule sa bawat minuto. Walang labis, walang kulang. Pakiramdam ni Christine ay hindi siya isang caregiver. Pakiramdam niya ay isa siyang robot na pinoprograma. Pero nawala ang lahat ng yon nang makita niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang kwarto ng mga bata ay hindi mukhang silid tulugan. Mukha itong pediatric ward sa isang mamahaling ospital. Puti ang mga pader, amoy antiseptic ang hangin, at ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa kanilang kalusugan. Sa tatlong magkakahiwalay na crib, nandoon sila. Si Leo, Lucas at Luna. Tatlong maliliit na anghel na may mga matang nakatingin sa kawalan. Walang kislap, walang buhay. Para silang mga manika na nakahiga lang, naghihintay. May kumirot sa puso ni Christine. Ito ang dahilan kung bakit niya pinasok ang propesyong ito. Dahil sa alaala ng kanyang nakababatang kapatid. Sa pader, may isang malaking screen na nagpapakita ng schedule. 3:00 p.m. Auditory stimulation, play track 4B. Lumapit si Christine sa isang speaker na nakakabit sa pader at pinindot ito. Isang serye ng mga tunog na walang tono, mga beep at static ang lumabas. Tunog na galing sa laboratorio, hindi sa isang tahanan. Napatingin siyang muli sa mga bata. Hindi sila mga specimen sa isang experiment. Sila ay mga bata na nangangailangan ng kalinga. Dahan-dahan, pinatay niya ang speaker. Huminga siya ng malalim at hinayaan ang kanyang puso na magdesisyon. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa gitna ng tatlong crib. At sa katahimikan ng kwartong iyon, nagsimula siyang kumanta. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Isang lumang kundiman, ang kantang laging inaawit ng kanyang ina para sa kanyang kapatid. Ang boses niya ay mahina, nanginginig sa simula, ngunit puno ng damdamin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pangungulila sa bawat salita. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Hindi niya inaasahan ang anumang reaksyon. Ginawa niya ito para sa sarili niya, para sa mga bata, para pagaanin ang mabigat na atmosfera sa silid. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkanta, may napansin siyang kakaiba. Si Luna, ang pinakamaliit sa tatlo, bahagyang gumalaw ang isang daliri. Ang kanyang mga labi ay tila nagbago ng hugis na parang isang malayong alaala ng isang ngiti. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Christine. May pag-asa. Mayroong pag-asa. Dahil sa tuwa, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Hindi niya narinig ang mga yabag sa likuran niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses ay malamig at matalim, na parang isang kutsilyong humiwa sa mainit na sandali.
At doon bumalik ang lahat. Ang takot, ang realidad. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Daniel Sandoval na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na pumasok sa kanyang malinis na bahay. At pagkatapos ay binitawan nito ang 3 salita na sumira sa kanyang unang araw. You're fired. Galit. Iyon ang unang emosyon na kinilala ni Daniel. Isang pamilyar na galit na nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng mundo. Ang babaeng ito, ang ika-12 caregiver, ay lumabag sa pinakasagradong patakaran sa unang araw pa lang. Isang paglabag sa protocol, isang banta sa kaayusan na pinaghirapan niyang itayo. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Christine. Ang kanyang boses ay hindi takot, kundi puno ng isang bagay na mas mapanganib, paninindigan. Hindi sila mga makina, sir. Sila ay mga bata. Ang mga salitang yon, parang may biglang sumuntok sa sikmura ni Daniel. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang puting pader ng silid ng mga bata ay naglaho at napalitan ng loob ng isang kotse. Amoy katad at ulan. Nasa labas, humahagupit ang bagyo. Sa loob, mas malakas ang unos. Hindi ako makahinga, Daniel. Ang boses ni Eliza, basag sa pag-iyak. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, kumikinang sa ilaw ng mga poste sa daan. Ginawa mong kulungan ng buhay ko. Isang gintong kulungan kung saan bawal akong magkamali, bawal makaramdam. I'm protecting you, Eliza. Sagot niya noon. Ang boses niya ay kalmado at makatwiran. Isang bagay na lalong ikinagalit nito. Pinoprotektahan ko ang ating pamilya. Ang bawat patakaran ay may dahilan. Mga patakaran mo, sigaw nito at hinampas ang manibela. Buhay ko ito, Daniel. Hindi isang business proposal na kailangan mong kontrolin ang bawat detalye. Iyon ang huling pag-uusap nila. Ang huling alaala niya ay ang mukha nitong puno ng luha at galit. Bago nito biglang inikot ang manibela para iwasan ang isang bagay sa daan. Ang tunog ng bumabaliktad na bakal, ang biglaang katahimikan. Sir, okay lang po kayo? Ang boses ni Christine ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang paghinga ay mabigat. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Ang kahinaan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Hindi na muli. Lumabas ka. Utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Pero sir, sinabi kong lumabas ka. Nang mag-isa na lang siya, lumapit siya sa control panel sa pader. Ang kanyang santuwaryo, data, mga numero, mga bagay na may katuturan. Hindi tulad ng mga emosyon na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Pumunta siya sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon. Ito ang kanyang control center. Dito, ligtas ang lahat. Dito, kontrolado niya ang lahat. Uupo na sana siya para pirmahan ang termination papers ni Christine nang may mag-udyok sa kanya. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Binuksan niya ang security footage mula sa silid ng mga bata. Nandoon si Christine, kumakanta. Isang katawa-tawang pagpapakita ng damdamin. Walang siyentipikong basihan. Pero habang pinapanood niya, nireplay niya ang sandali. Nag-zoom in siya sa mukha ni Luna. At doon, nakita niya ito. Isang bahagyang pagkurba ng mga labi. Isang maliit na paggalaw ng kalamnan na hindi na itala ng kanyang mga high-tech na sensor. Hindi ito pwede. Imposible. Ang pag-unlad ay dapat dahan-dahan, masusukat, at batay sa agham. Hindi sa isang lumang kanta. Pinanood niya ito ulit at ulit. Ang data sa kanyang screen ay nagsasabi ng isang bagay. Ngunit ang nakikita ng kanyang mga mata ay iba. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Sa loob ng 3 taon, nagkaroon ng lamat sa pader na kanyang itinayo. Hindi niya maaaring palampasin ito. Kung may kahit katiting na tsansa, ipinatawag niya si Christine pabalik sa kanyang opisina. Nang pumasok ito, hindi na ito ang babaeng puno ng pag-asa kaninang umaga. Ngayon, mayroon ng paghahanda sa kanyang mga mata. Handa nang umalis. Umupo si Daniel sa kanyang malaking leather na upuan. Ang mesa nila ang nagsisilbing harang. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Hindi ka patanggal sa trabaho. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Christine, ngunit hindi ito nagsalita. Ito ay isang eksperimento. Pagpapatuloy niya. Isang pagsubok. 24 na oras. Bigyan mo ako ng isang resulta na masusukat ng aking mga sensor. Isang reaksyon, anumang bagay na mapapatunayan ng data. Kung mabigo ka, aalis ka ng walang anumang tanong. Inaasahan niyang tatango ito, magpapasalamat o matatakot. Ngunit sa halip, tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Ang babaeng ito, na walang anumang kapangyarihan sa kanyang kaharian, ay naglakas loob na tumingin sa kanya na parang kapantay niya. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sir. Sabi ni Christine, ang boses ay matatag at hindi natitinag. Hindi mo pagsisisihan. Natigilan si Daniel. Sa loob ng 3 taon, walang sino man ang nangahas na makipagtawaran sa kanya. Walang sino man ang nangahas na humingi ng higit pa sa kanyang ibinibigay. Sino ang babaeng ito? Ang sumunod na mga araw ay naging isang ritual ng paglaban sa katahimikan para kay Christine. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa malumanay na pagmamasahe sa maliliit na braso at binti ng 3 bata, gamit ang lavender oil na palihim niyang ipinasok sa mansyon. Naniniwala siyang ang bawat haplos ay isang mensahe sa kanilang natutulog na diwa. Sa tanghali, habang ang ibang mga nurse ay sumusunod sa Auditory Stimulation Tract 7C, binabasahan niya sina Leo, Lucas, at Luna ng mga kwentong pambata. Ang kanyang boses ay nagiging isang malikot na unggoy, isang matapang na prinsesa, isang dagang tumatawa. Alam niyang parang baliw siya sa mata ng iba, pero hindi niya ito ininda. Sa gabi, kinakantahan niya sila ng mga awiting pangarap at pag-asa. Nakikita niya ang mga pasimpleng pag-iling at pagbubulungan ng ibang mga nurse. Naririnig niya ang kanilang mga komento. Kawawa naman, masyadong umaasa. Hindi niya alam ang ginagawa niya. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang mga mata ni Daniel Sandoval na laging nakabantay sa kanya mula sa mga kamera. Isang presensyang malamig at mapanuri. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas malapit sa katapusan ng kanyang 1 linggong palugit. Ang kanyang atensyon ay natuon kay Luna, ang pinakamahina sa 3. Sa kanya niya nakita ang unang kislap ng reaksyon. Habang minamasahe niya ang maliliit nitong kamay, minsan ay nararamdaman niya ang bahagyang pagpisil. Napakaliit, napakahina, na baka imahinasyon lang niya. Ngunit para kay Christine, iyon ay isang senyales. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng kwento, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng may tindig ng isang reyna at mga matang kasing talim ng diamante. Si Isabela Montenegro, ang ina ni Eliza. So you're the new one, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Number 12, if I'm not mistaken. Good afternoon po, ma'am. Magalang na sagot ni Christine. Hindi siya pinansin ni Isabela. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang manugang na sumunod sa kanya papasok. Daniel, can I have a word? Sabi nito. Naglakad sila papunta sa isang sulok, ngunit sapat na ang lakas ng boses ni Isabela para marinig ni Christine. Ano na naman ito? Isang anarkiya? Narinig ko sa mga staff ang mga di pangkaraniwang pamamaraan ng babaeng ito.
Daniel, apo ko ang mga yan. Hindi sila laruan para sa isang eksperimento. I have it under control, Isabella. Sagot ni Daniel, ang boses ay pilit na pinapakalma. Talaga ba? Tumawa ng mapait si Isabella. Dahil sa huling pagkakataon na may isang bagay na under your control, nawala ang anak ko. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakita ni Christine ang pagtiim ng bagang ni Daniel. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi maitago. Umalis si Isabella na nag-iwan ng isang mabigat na ulap ng tensyon. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Daniel. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Miss Reyes? Tanong nito. Ang galit ay malinaw sa kanyang tono. Tinutulungan ko po ang mga anak ninyo, sagot ni Christine. Sa pamamagitan ng mga kwento at kanta, huwag mo akong gawing tanga, sigaw nito. Sinisira mo ang sistema, ang mga doktor, ang mga espesyalista. Silang lahat ay sumang-ayon sa isang plano. At darating ka lang dito, nadala ang iyong mga walang basehang paniniwala. Ang paniniwala ko po ay may puso ang mga anak ninyo. Hindi na napigilan ni Christine. Hindi sila mga numero sa isang chart. Kailangan nila ng pagmamahal. Pagmamahal? Tumawa si Daniel, isang tawang walang saya. Ang pagmamahal ay hindi makapagpapagaling sa cerebral palsy. Ang pagmamahal ay hindi makapagpapatayo sa kanila. Itigil mo na ang pagbibigay sa kanila ng huwad na pag-asa. Hindi ito huwad, sir. Halos maiyak na sabi ni Christine. Ang pag-asa ang tanging bagay na hindi dapat ipagkait sa kanila. Tinalikuran siya ni Daniel. Tapusin mo ang araw na ito. Pag-iisipan ko kung bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. At lumabas ito ng silid. Dala ang isang malakas na kalabog ng pinto. Naiwan si Christine na nanginginig. Napaupo siya sa sahig. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Talo na ba ako? Napatingin siya kay Luna. Ang maliit na mukha nito ay payapa. Walang kamalay-malay. Sa bagyong katatapos lang. Lumapit si Christine sa crib. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Pasensya ka na, Luna, ha? Bulong niya. Sinubukan ko talaga. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang himala ang nangyari. Naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil pabalik sa kanyang daliri. Napatingala siya, nakatitig sa kanya si Luna, at pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ito ni Christine ng malinaw. Isang mabagal, nanginginig, ngunit totoong-totoong pag-angat sa sulok ng mga labi ni Luna. Isang ngiti, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito na biglang nagkaroon ng kislap. Napatakip si Christine sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa may pintuan. Nakatayo roon si Daniel Sandoval, nakatingin hindi sa kanya kundi kay Luna. Ang kanyang mukha, na laging parang bato, ay nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata, na laging malamig, ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang ngiting iyon, hindi maalis sa isip ni Daniel ang nangiting iyon. Sa kanyang opisina, kung saan ang lahat ay kontrolado at may lohikal na paliwanag, ang ngiti ni Luna ay isang anomalya. Isang data point na hindi tumutugma sa lahat ng kanyang mga chart at projection. Paulit-ulit niyang pinanood ang security footage. Nag-zoom in, nag-slow motion. Ikinumpara niya ito sa daan-daang oras ng mga nakaraang recording. Walang katulad. Ang mga sensor na nakakabit sa pisngi ni Luna ay nagtala ng isang minor muscle contraction. Ngunit hindi nito kayang sukatin ang kislap sa mga mata ng bata. Isang himala ba ito? O isang mas mapanganib na bagay? Isang patikim ng pag-asa na tiyak na maglalaho rin? Ang babaeng yon, si Christine Reyes. Ano ang mayroon sa kanya? Ano ang ginawa niya na hindi nagawa ng mga pinakamahuhusay na espesyalista sa mundo? Sinimulan niyang obserbahan ito ng mas malapitan. Hindi na bilang isang amo na nagbabantay sa isang empleyado,
kundi bilang isang siyentipiko na nag-aaral ng isang hindi maipaliwanag na phenomenon. Pinanood niya kung paano nito kinakausap ang mga bata na para bang naiintindihan siya. Pinanood niya kung paano nito hinahaplos ang kanilang mga buhok nang may pag-iingat na hindi kayang ituro ng anumang training manual. At sa gitna ng kanyang pag-aaral, may isa pang bagay siyang napansin. Isang bagay na pilit niyang iwinawaksi. Ang paraan ng pagtawa nito kapag sinusubukan niyang patawanin si Leo. Ang determinasyon sa kanyang mga mata kapag tila walang sumasagot sa kanyang mga pagsisikap. Ang lambot ng kanyang boses kapag kumakanta ito sa gabi. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig at natagpuan niya si Christine sa kusina, nakaupo mag-isa at umiinom ng tsaa. "Gising ka pa pala," sabi niya, at agad na pinagsisihan ang pagiging halata ng kanyang sinabi. Nagulat si Christine. "Sir, hindi lang po ako makatulog." Tumango si Daniel at kumuha ng tubig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Karaniwan, iiwasan niya ang ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon, may kung anong pumipigil sa kanya na umalis. "Saan ka natutong gawin ang ginagawa mo?" Tanong niya, hindi tumitingin dito. "Sa kapatid ko po." Mahinang sagot ni Christine. May karamdaman din po siya noon. Hindi na nagtanong pa si Daniel, ngunit ang sagot na yon ay nag-iwan ng marka. May personal na dahilan. Hindi lang ito trabaho para sa kanya. "Magpahinga ka na," sabi na lang niya bago mabilis na umalis, dala ang isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na mapanganib na malapit sa paghanga. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang penthouse, hindi rin mapakali si Isabela Montenegro. Ang balita tungkol sa himala ni Luna ay nakarating sa kanya sa pamamagitan ng isa sa mga staff. Imbes na matuwa, napuno siya ng galit. Ang bawat pag-unlad ng mga bata sa ilalim ng pamamahala ni Daniel ay isang sampal sa alaala ng kanyang anak. Para sa kanya, si Daniel ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng pera at hindi nito karapat-dapat maranasan ang anumang uri ng kaligayahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. "Rose," sabi niya nang may sumagot. "Panahon na." Sa isang maliit na coffee shop kinabukasan, isang babaeng nurse na nakasuot ng simpleng damit ang nanginginig na umupo sa tapat ni Isabela. "Ma'am Isabela, alam mo na ang gagawin mo," sabi ni Isabela. Inilapag ang isang maliit na bote na naglalaman ng isang likidong walang kulay. Ito ay isang mild sedative, walang lasa, walang amoy, sapat lang para pabagalin ang kanilang pag-unlad. Para magmukhang pagod at walang gana, tiyakin mong si Lucas ang uunahin mo. "Pero ma'am, paano kung gagawin mo ang sinabi ko?" Putol ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig. "O gusto mong malaman ng lahat ang tungkol sa malaking utang ng pamilya mo sa kasino?" Napayuko si Rose. "Opo, ma'am. Masusunod po." Kinagabihan. Sa kanyang control center, pinapanood ni Daniel ang monitor. Nasa play area si Christine kasama si Leo. Itinayo niya ang isang tore ng mga malalambot na bloke at pagkatapos ay giniba ito na gumagawa ng isang nakakatawang tunog. Bogsh! At sa unang pagkakataon, isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Leo. Isang tunog na halos parang isang pagtawa. Nakita ni Daniel ang sarili na napapangiti. Isang maliit, hindi sinasadyang pag-angat ng sulok ng kanyang mga labi. Ngunit mabilis niya itong binura nang mapagtanto ang kanyang ginagawa. Hindi siya maaaring maging mahina. Maya-maya, pumasok si Christine sa kanyang opisina. May pag-aalala sa kanyang muka. "Sir," sabi niya, "napapansin ko lang po nitong mga nakaraang araw. Si Lucas po, parang laging pagod at matamlay. Hindi siya tumutugon tulad ng dati." Bago pa man makasagot si Daniel, isang nurse ang biglang nagsalita
mula sa likuran ni Christine, si Rose. "Sir," sabi ni Rose na may pekeng pag-aalala sa boses, "baka po nasusobrahan na si Lucas sa mga di pangkaraniwang gawain ni Miss Reyes. Baka po masyadong nakakapagod para sa kanya." Ang mga salita ni Rose ay parang maliliit na tinik na bumaon sa kumpiyansa ni Christine. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging determinado na ibalik ang sigla ni Lucas. Sinubukan niya ang lahat. Ang paborito nitong malambot na laruang hugis bituin, mga bagong kanta na mas masigla, mga kwentong puno ng pakikipagsapalaran. Ngunit si Lucas ay nanatiling matamlay. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa malayo, sa isang lugar na hindi niya maabot. Ang pinakamasakit ay ang mga tingin na natatanggap niya. Ang tingin ni Rose na puno ng nagwawaging awa. Ang tingin ng ibang mga nurse na tila nagsasabing, "Sinabi na namin sa'yo." At ang tingin ni Daniel, nagbago na ito. Hindi na ito kasing talim ng dati. Ngayon, meron ng pag-aalinlangan, pagtataka. Nakikita niya ito sa mga monitor, nararamdaman niya ito kapag bigla itong papasok sa silid. Pinapanood siya nito, sinusuri, na parang isang komplikadong palaisipan na hindi niya malutas. Ang bawat tagumpay niya kay Leo at Luna ay tila binubura ng bawat araw na pananamlay ni Lucas. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang dumating. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana at ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Nakaupo si Christine sa tabi ng mga bata, binabantayan ang mga monitor habang ang buong mansyon ay nanginginig sa bawat dagundong ng kulog. Pagkatapos ng isang napakalakas na kidlat, namatay ang lahat ng ilaw, katahimikan, at kadiliman. Ilang segundo lang, umilaw ang mga backup power para sa mga medical machine. Ang mahinang tunog ng mga ito ang tanging ingay sa silid, kasama ng lagaslas ng ulan sa labas. Ngunit ang aircon at ang mga pangunahing ilaw ay nanatiling patay. Ang init at halumigmig ay unti-unting gumapang sa loob. Maya-maya, isang nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang alarm. Beep, beep, beep. Mabilis na tiningnan ni Christine ang monitor. Isa sa mga sensor ni Luna ay natanggal. Hindi ito delikado, ngunit kailangang ayusin agad. Kinapa niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight nito. Ngunit bago pa man siya makalapit sa crib, isang-isa pang sinag ng ilaw ang tumama sa silid. Nakatayo sa may pintuan si Daniel, hawak din ang kanyang cellphone. "Anong nangyari?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. "Natanggal lang po ang sensor sa braso ni Luna, sir," sagot ni Christine. "Aayusin ko na po." Lumapit sila pareho sa crib ni Luna. Ang dalawang sinag ng ilaw mula sa kanilang mga cellphone ang nagmistulang spotlight sa maliit na bata. "Medyo masikip ang pwesto," sabi ni Christine. Sinusubukang abutin ang sensor na nasa ilalim ng braso ni Luna. "Kailangan kong iangat ng bahagya ang braso niya." "Ako na ang hahawak ng ilaw," sabi ni Daniel. Itinutok niya ang kanyang ilaw sa kamay ni Christine, habang ang isa pang kamay niya ay maingat na humawak sa balikat ni Luna para suportahan ang ito. Nagtrabaho sila sa katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang patuloy na pag-ulan. Ramdam ni Christine ang init ng balikat ni Daniel na halos dumidikit sa kanya. Naamoy niya ang isang bahagyang pabango. Amoy mamahaling sabon at kape. Dahan-dahan, bulong ni Daniel, ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ni Christine. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Maingat niyang idinikit pabalik ang sensor. Tumigil ang pag-beep ng alarm. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit hindi sila gumalaw. Nananatili silang magkalapit sa dilim, sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa cellphone ni Daniel. Itinaas ni Christine ang kanyang ulo at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa malapitang distansya, sa malambot na ilaw, hindi ito ang malamig na bilyonaryo. Nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata. Ang maliliit na guhit sa gilid ng mga ito,
Nakita niya ang isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Dahan-dahan, itinaas ni Daniel ang kanyang malayang kamay. Nanginginig ito ng bahagya. Dahan-dahan itong lumapit sa mukha ni Christine na parang may sarili itong isip. Napigil ni Christine ang kanyang paghinga. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na dumaan sa kanya. Takot, pagtataka, at isang bagay na hindi niya pinangalanan. Ang mga dulo ng daliri ni Daniel ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang pisngi ng flicker, flicker, BZZT. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Ang matinding liwanag ay parang isang sampal na gumising sa kanilang dalawa. Mabilis silang lumayo sa isa't isa na para bang napaso. Nagiwasan sila ng tingin. Ang init at tensyon na binuo sa dilim ay biglang naging isang nakakailang na katahimikan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nakatayo sila roon, hindi alam ang sasabihin. Bawat isa ay nagtatanong sa kanilang sarili kung ano ang muntik nang mangyari. Ang tagumpay para kay Isabela Montenegro ay may lasa ng isang mamahaling French wine at amoy ng sariwang ulan sa bintana ng kanyang penthouse. Hawak niya ang isang tablet, kapareho ng laging dala ni Daniel. Ngunit ang laman nito ay hindi mga totoong datos. Ang laman nito ay kasinungalingan. Isang ulat mula kay Nurse Rose, maingat na isinulat, puno ng mga medikal na terminong nagkukubli sa isang simpleng katotohanan. Ang lason ay gumagana. Subject, Lucas Sandoval. Observations: increased lethargy, decreased responsiveness to stimuli, poor appetite. Napangiti si Isabela ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. Ito ay isang ngiti ng kumpirmasyon, hindi ng kaligayahan. Bawat salita sa ulat ay isang hakbang palapit sa kanyang layunin. Ang mailayo ang kanyang mga apo mula sa lalaking sumira sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Rose. "Ma'am Isabela?" Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. "Magaling ang iyong mga ulat, Rose." Simula ni Isabela, ang boses ay kalmado at mapanganib. "Ngunit kailangan nating bilisan ang proseso. Itaas mo ng bahagya ang dosis. Gusto kong magkaroon ng malinaw na dahilan para kumilos ang aking mga abogado. Pero ma'am, seryoso na po ang epekto sa bata. Baka Gawin mo ang sinabi ko," putol ni Isabela. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para palamigin ang buong Maynila. Ang tanging panganib na dapat mong katakutan ay ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka sumunod. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Rose. Tumayo si Isabela at lumapit sa bintanang salamin na sumasakop sa buong pader ng kanyang sala. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin na kanyang pag-aari. Ngunit ang isip niya ay nasa isang madilim na alaala. Isang gabi, ilang buwan bago ang aksidente. Dumating si Eliza sa kanyang penthouse, umiiyak. Ang mamahaling damit nito ay gusot. Ang mga mata ay namumugto. "Hindi ko na kaya, Mama," sabi ni Eliza. Ang boses ay basag. Sinusubaybayan niya ang bawat galaw ko. Ang credit card ko, ang mga tawag ko. Kahit ang mga kaibigan na kinakausap ko, sabi niya, para daw sa kaligtasan ko. Niyakap siya ni Isabela. "Anak, hindi ito pag-aalaga, Mama. Isa itong hawla. Isang napakagandang hawla na gawa sa ginto, pero hawla pa rin." Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Isabela ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Nakita niya ang pagdurusa sa mata ng kanyang nag-iisang anak. Ngunit wala siyang magawa laban sa kapangyarihan at impluwensya ni Daniel Sandoval. Ang ala-ala ay naglaho at napalitan ng pait sa kasalukuyan. "Hindi ko nagawang iligtas ang aking anak," sabi niya sa sarili. Pero ililigtas ko ang kanyang mga anak. Tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado niya. "Good evening, Mrs. Montenegro," sabi ng lalaki. "I have good news. With these continuous medical reports from your source, our case is looking ironclad.
Ang anumang malubhang insidente na mangyayari mula ngayon ay magiging huling pako sa kabaong ng custody case niya. Excellent, sabi ni Isabella. Keep me posted. Pagkatapos ng tawag, lumakad siya patungo sa isang mesa kung saan nakatayo ang isang silver picture frame, ang litrato ng tatlong sanggol, sina Leo, Lucas, at Luna, ang mga apo niya, ang mga inosenteng mukha na hindi alam ang digmaang ipinaglalaban para sa kanila. Hinaplos niya ang salamin. Ang kanyang daliri ay huminto sa mukha ni Lucas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa salamin. Mabilis niya itong pinunasan na para bang isang ebidensya ng kahinaan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, mga apo ko. Bulong niya sa litrato. Kukunin ko kayo mula sa kanya, kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin ko. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Rose. Binuksan niya ito. 4 na salita lang. Dinala po siya sa ospital. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Mukhang nagiging seryoso na ang kondisyon ni Lucas. Baka kailangan na siyang dalhin sa ospital. Napatitig si Isabella sa mensahe. Ang huling pangungusap ay tila sumusunog sa screen. Ito na. Ang pagkakataong hinihintay niya. Ang huling pako sa kabaong ni Daniel. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Paano kung sumobra ang dosis? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi. Si Rose ay isang professional. Ang gamot ay isang mild sedative lang. Ito ay bahagi ng plano. Isang kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Tumalikod siya sa larawan at huminga ng malalim. Pinatatag ang kanyang sarili. Ang pag-aalinlangan ay para sa mga mahihina. Siya ay si Isabella Montenegro at hindi siya natatalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial sa kanyang abogado. Nasa ospital ang apo ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay perpektong pinaghalong galit at pag-aalala ng isang lola. Tawagan ng press. Tawagan ng lahat. Siguraduhin mong ang buong mundo ay malalaman ang kapabayaan ni Daniel Sandoval. Ito na ang pagkakataon natin, Isabella. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang matigas na parang bakal. Ang babaeng handang sunugin ang lahat para lang manalo. Ang mga puting pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan para kay Daniel. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang eksena kanina. Ang biglaang pag-alarma ng monitor ni Lucas. Ang pamumutla ng kanyang anak. Ang gulat sa mga mata ni Christine. At ang sigawan ng mga nurse habang isinasakay nila si Lucas sa ambulansya. Ang paraisong pinaghirapan niyang itayo, ang kontroladong kapaligiran kung saan walang maaaring magkamali, ay gumuho sa isang iglap. Nasa waiting area sila ngayon. Siya at si Christine, nakaupo sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench na parang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Hindi sila nag-uusap. Ano pa ba ang sasabihin? Ang katahimikan ay puno ng mga tanong na walang sagot at mga akusasyong hindi binibigkas. Siya ang ama. Siya ang may responsibilidad. At nabigo siya. Muli. Pagkalipas ng isang oras na parang isang taon, lumabas ang isang doktor. Mr. Sandoval, mabilis na tumayo si Daniel. Ang anak ko, kumusta siya? Stable na po ang kondisyon niya ngayon, sabi ng doktor. Mabuti at nadala ninyo siya agad. Ngunit meron kaming nakitang nakakabahala sa kanyang blood test. Ano yon? Tanong ni Daniel. Ang puso niya ay kumakabog. May nakita kaming bakas ng isang non-prescribed sedative sa kanyang sistema. Isang uri ng pampakalma na hindi kasama sa kanyang gamutan. Hindi namin matukoy kung paano ito napunta roon, pero ito ang malamang na dahilan ng kanyang biglaang paghina.
Isang pampakalma. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa isipan ni Daniel. Agad niyang binalingan si Christine, ang babaeng nagdala ng mga di pangkaraniwang pamamaraan. Ang babaeng nagdala ng mga damdamin at kantang hindi niya maintindihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, kapareho ng nararamdaman niya. Ngunit sa utak ni Daniel, na puno ng takot at pagdududa, ang pagkabigla nito ay nagmistulang pagkakasala. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na boses ang pumuno sa pasilyo. Daniel! Dumating si Isabela Montenegro, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang dalawang lalaking nakasutana, ang kanyang mga abogado. At sa likuran nila, may mga kamera, mga reporter. Anong ginawa mo sa apo ko? Sigaw ni Isabela, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagdadalamhati at galit. Hinarap niya ang mga kamera. Ito ang nangyayari kapag ang isang bata ay nasa kamay ng isang walang pusong ama. Isang halimaw na mas inuuna ang kanyang mga patakaran kaysa sa buhay ng kanyang sariling mga anak. Isabela, itigil mo yan, sabi ni Daniel. Sinusubukang harangan ng mga kamera, ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga abogado ni Isabela ay lumapit at iniabot sa kanya ang isang folder ng mga dokumento, isang court summons, isang formal na petisyon para bawiin ang kustodya ng mga bata. Mananagot ka sa batas, Daniel, sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nang mawala na ang mga reporter at si Isabela, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Ang isip ni Daniel ay naghahanap ng isang bagay na masisisi. Isang taong pagbubuntunan ng lahat ng sakit, takot at pagkatalo na nararamdaman niya. At ang kanyang mga mata ay napako kay Christine. Ikaw, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ikaw ang may gawa nito. Sir, hindi po, sabi ni Christine. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Wala po akong... Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Ang sakit ng nakaraan at ang takot sa kasalukuyan ay nagsanib sa isang nakakabulag na galit. Simula nang dumating ka, nagsimula ang gulo. Ang iyong mga kanta, ang iyong mga kwento, ang iyong mga damdamin. Dinuro niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ikaw ba ang nagbigay nito sa anak ko? Gumaralgal ang kanyang boses. Sir, maniwala po kayo sa akin. Umalis ka na. Putol niya. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya hindi lang kay Christine, kundi sa sarili niya. Umalis ka na bago pa kita ipakulong. Hindi na kumibo si Christine. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at isang bagay na hindi niya makilala, pagkaawa. Pagkatapos ay tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang ay tila mas nagpapalayo sa anumang pag-asa na natitira pa sa puso ni Daniel. Walang salitang lumabas sa bibig ni Christine. Ang mga akusasyon ni Daniel ay parang mga batong ibinato sa kanya, ngunit hindi na niya naramdaman ang sakit. Ang nararamdaman niya lang ay isang malawak na kawalan, isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang dibdib kung saan dating naroon ang pag-asa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkatalo. Hindi na siya lumingon pa. Para saan pa? Nakita na niya ang hatol sa mga mata ng lalaking minsan ay muntik nang humaplos sa kanyang pisngi. Ang pagbabalik sa mansyon para kunin ang kanyang mga gamit ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang mga staff na dating nagbubulungan tungkol sa kanya ay ngayoy tahimik siyang tinitingnan. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong awa at pag-uusig. Walang nangahas na tumingin sa kanya ng diretso, maliban kay Rose na nag-abot sa kanya ng kanyang bag na may isang pekeng ngiti ng pakikiramay. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na bag na naglalaman ng 2 set ng uniforme
at isang libro ng mga kwentong pambata. Iyon lang. Iyon lang ang buong mundo niya sa loob ng mansyon na yon. Paglabas niya ng malaking tarangkahan, doon bumuhos ang ulan. Kasabay ng pagbuhos nito, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya nag-abala na magbukas ng payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Hinayaan niyang ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Marahil, kung sapat ang lamig sa labas, manhid na rin ang sakit sa loob. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang pisngi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan. Ang kanilang liwanag ay malabo sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay isang paalala. Nabigo ka, nabigo ka, nabigo ka. Nakarating siya sa kanyang maliit na apartment na basang-basa at nanginginig. Ang katahimikan sa loob ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig at napasandal sa pinto. Doon, sa dilim, tuluyan na siyang napahagulgol. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Mayroon siyang kailangang gawin. Isang ritual na laging niyang ginagawa kapag ang mundo ay tila gumuho na. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Maalikabok na ito at medyo lumana. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang kupas na litrato. Siya, noong mga 10 taong gulang, na may isang malaking ngiti. Sa tabi niya, isang maliit na batang lalaki na may kaparehong mga mata. Nakasakay sa isang wheelchair, ang kanyang kapatid, ang kanyang si Miguel. Sa tabi ng litrato ay isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Kinuha niya ang litrato at niyakap ito ng mahigpit. Ang pagbabalik ni Daniel sa mansyon mula sa ospital ay parang pagpasok sa isang libingan. Nakalabas na si Lucas, stable na ang kondisyon, ngunit may babala ang doktor. Kailangan nilang alamin kung saan nanggaling ang gamot. Sa ngayon, ang buong bahay ay nasa ilalim ng isang mahigpit na lockdown. Walang maaaring pumasok o lumabas. Ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta mula sa labas. Dati, ang katahimikan ay kapayapaan para kay Daniel. Ito ay simbolo ng kaayusan, ng kontrol. Ngayon, ang katahimikan ay isang ingay. Isang nakakabinging ingay na puno ng mga multo. Ang multo ng kanyang asawa, at ngayon, ang multo ng isang pares, ng mga matang puno ng sakit na iniwan ni Christine. Hindi siya makatulog. Ang mga salitang binitawan niya sa ospital ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang mukha ni Christine, hindi galit, hindi takot, kundi nasasaktan, ay nakaukit sa likod ng kanyang mga mata. Pumunta siya sa kanyang control center, ang kanyang kaharian, ang lugar kung saan ang lahat ay may luhikal na paliwanag. Kailangan niyang mapatunayan na tama siya, na ang galit niya ay may basehan. Kailangan niyang makita ang ebidensya. Binuksan niya ang security footage. Nagsimula siya sa araw na yon. Oras-oras, minuto-minuto. Hinahanap niya ang isang pagkakamali ni Christine. Isang maling galaw. Isang bagay na kahina-hinala. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang isang babaeng buong pusong nag-aalaga sa kanyang mga anak. Nakita niya itong inaayos ang kumot ni Leo. Nakita niya itong binubulungan si Luna. Nakita niya itong sinusubukang pasiglahin si Lucas. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Lumipas ang mga oras. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagtitig sa screen. Frustration. Bakit wala siyang makita? At doon niya naisip, hindi niya dapat hinahanap ang kasalanan ni Christine. Dapat hinahanap niya ang simula ng paghina ni Lucas. Binalikan niya ang mga recording mula sa mga nakaraang araw. Pinagkumpara niya ang data mula sa mga sensor ni Lucas at ang video footage. At dahan-dahan, isang pattern ang nabuo.
Isang pattern na napakaliit, napakaordinaryo, kaya madaling palampasin. Bawat araw, mga isang oras bago magsimulang bumaba, ang vital signs ni Lucas, may isang taong laging lumalapit sa bata. Si Nurse Rose. Lagi itong may dalang isang maliit na baso ng tubig. Sinasabi nitong para daw hindi ma-dehydrate ang bata. Isang normal na gawain, walang hinala. Ngunit nangyari ito kahapon at noong isang araw at noong araw bago pa yon. Ang pattern ay hindi nagbabago. Papalitan ni Rose ang isang bagay sa kama ni Lucas. Bibigyan ito ng kaunting tubig. At pagkalipas ng isang oras, magsisimula ang pananamlay nito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Hindi. Imposible. Si Rose ay isa sa mga pinakamatagal na niyang staff. Ngunit ang ebidensya sa screen ay hindi nagsisinungaling. Mabilis siyang tumayo. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na mahahawakan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa staff quarters. Gabi na at tulog na ang lahat. Tiningnan niya ang schedule. Si Rose ay naka-day off. Wala ito sa mansyon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto ni Rose gamit ang kanyang master key. Isang paglabag sa kanyang sariling mga patakaran. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kwarto ay maliit at malinis. Nagsimula siyang maghalongkat. Sa drawer, sa ilalim ng kama, sa aparador. Wala. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Baka mali lang siya. Baka naghahanap lang siya ng ibang masisisi. At doon, napansin niya ang isang bote ng vitamins sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha niya ito. Mukhang ordinaryo lang. Ngunit nang alugin niya ito, may narinig siyang kakaiba. Hindi tunog ng tableta. Tunog ng isang bagay na maliit at matigas na tumatama sa loob. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga vitamin C, may isang maliit na bote ng salamin. Isang vial. Walang label. May lamang likidong walang kulay sa loob. Ang parehong mild sedative na binanggit ng doktor. Binitawan ni Daniel ang bote na para siyang napaso. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang mga salita ni Rose na nagsisisi kay Christine, ang pagdating ni Isabella sa ospital. Ang lahat ay isang malaking sabuatan at siya ang naging bulag na instrumento nila. Isang nakakasukang pakiramdam ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang matinding pagsisisi na halos bumaon sa kanya sa lupa. Ang mga binti niya ay biglang nanghina. Napaluhod siya sa sahig. Ang imahe ni Christine na naglalakad palayo sa pasilyo ng ospital, ang kanyang mga matang puno ng sakit, ay bumalik sa kanya ng buong buo. Anong nagawa ko? Bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Ang kanyang boses ay basag. Hinulog niya ang babaeng nag-aalok ng pag-asa. Ipinagtulakan niya palayo ang kaisa-isang taong nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, sa sahig ng kwarto ng traidor, gumuho ang mundo ni Daniel Sandoval. Ang pag-iimpake ay isang paraan ng paglimot. Iyan ang sinasabi ni Christine sa sarili habang maingat niyang tinutupi ang kanyang mga damit at inilalagay sa isang lumang maleta. Bawat damit na tinitiklop ay isang alaala na sinusubukan niyang ibaon. Ang unipormeng puti, unang araw niya. Ang bestidang suot niya nung unang ngumiti si Luna. Isang one-way bus ticket papuntang probinsya ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Uuwi muna siya. Magpapagaling ng sugat at susubukang kalimutan ng 3 maliliit na mukha at ang isang pares ng mga matang puno ng sakit na huli niyang nakita. Tapos na siya. Sumuko na siya. Nang biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas, nagmamadaling katok na tila may halong desperasyon. Napahinto si Christine. Sino naman ang bibisita sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Sa gitna ng malakas na ulan, tiningnan niya ang relos. Halos hating gabi na. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto
Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Sino yan? Walang sumagot. Ang katok lang ay umulit. Mas malakas ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang trangka. Ibinukas niya ang pinto ng bahagya, sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. At napigil niya ang kanyang paghinga. Nakatayo sa labas si Daniel Sandoval. Ang damit niya ay basa sa ulan, nakadikit sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay magulo, tinatangay ng hangin. Wala na ang perpektong ayos, ang imahe ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Ngunit ang mga mata niya, doon nakita ni Christine ang lahat. Wala na ang lamig, ang pagmamataas. Ang nandoon ay isang pagod na kaluluwa. Isang lalaking tila tumakbo ng 1,000 milya para lang makarating doon. Christine, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at paos. Anong ginagawa ninyo dito, sir? Naitanong na lang niya, gulat na gulat. Hindi ito sumagot. Sa halip itinaas nito ang isang kamay. Sa palad nito may isang maliit na bote, ang bote ng lason. Natagpuan ko ito, sabi niya, sa kwarto ni Rose. Napatitig si Christine sa bote at pagkatapos ay sa mukha ni Daniel, dahan-dahan, nauunawaan niya ang lahat. Nagkamali ako. Pagpapatuloy ni Daniel, ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin na kanyang binibitawan. Isang malaking, nakakakilabot na pagkakamali. Si Rose, si Isabella, nilinlang nila ako. At ikaw ang ginawa kong, ikaw ang sinisi ko. Humakbang ito palapit, ngunit hindi pumasok. Nanatili ito sa labas, sa gitna ng ulan, na parang isang makasalanang hindi karapat-dapat pumasok sa isang simbahan. Christine, ang sinabi ko sa ospital, walang katotohanan ang mga iyon. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Dahil sa takot kong mabigo ulit. Ikaw ang sinaktan ko. Tumingala si Daniel sa madilim na langit. Hinahayaan ng ulan na bumuhos sa kanyang mukha. Parang isang taong naghahanap ng kapatawaran mula sa itaas. Noong namatay ang asawa ko, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Namatay siya pagkatapos naming mag-away. Sinabi niya na ginawa kong kulungan ang buhay niya, na kinokontrol ko ang lahat. At tama siya. Tumingin siyang muli kay Christine. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na humahalo sa ulan. Ginawa ko sa iyo ang ginawa ko sa kanya. Ikinulong kita sa mga patakaran ko dahil sa takot ko. At noong may nangyaring masama, ang pinakamadaling gawin ay isisi sa iyo. Sa pag-asa na dala mo, dahil mas madaling manirahan sa dilim kaysa masaktan kapag nawala ang liwanag. Napako si Christine sa kanyang kinatatayuan. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa, awa. Hinawakan ni Daniel ang gilid ng pinto para suportahan ang sarili. Ang makapangyarihang si Daniel Sandoval ay tila babagsak na sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, Christine. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi inakala ni Christine na makikita niya kailanman. Kailangan ka ng mga anak ko. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Kailangan kita. Ang tatlong salitang yon ay mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Tumagos ito sa puso ni Christine. Sinisira ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking wasak, isang amang natatakot, isang taong naliligaw sa dilim na nilikha ng kanyang sariling mga kamay. Nasa kanyang mga kamay ngayon, hindi lang ang kinabukasan ng 3 bata, kundi ang kaluluwa ng isang ama na naghahanap ng pagpapatawad. Daniel, sa gitna ng ulan, nagkatinginan sila. Siya, wasak at puno ng pagsisisi. Si Christine, tahimik at matapang. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito
Ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pag-unawa, ng awa. "Patawarin mo ako." Ulit niya. Ang kanyang boses ay halos wala ng lakas. Ang pagmamataas na minsan ay bumabalot sa kanya ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang desperadong pangangailangan. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Hindi para saktan, kundi para suportahan. Iniabot nito ang isang kamay. "Kailangan natin silang iligtas, sir," sabi ni Christine. Ang kanyang boses ay matatag. "Para sa mga bata. Hindi para sa'yo. Hindi para sa akin. Para sa kanila." Sa sandaling iyon, alam ni Daniel na may pag-asa pa. Isang pag-asa na hindi niya kayang panindigan mag-isa. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang paghawak na puno ng pangako. "Christine." Kinabukasan, isang tensyonadong pulong ang naganap sa opisina ng abogado ni Daniel. Nasa isang dulo ng mahabang mesa, si Isabela Montenegro. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Sa kabilang dulo, si Daniel at Christine. Sa gitna, ang mga abogado at si Nurse Rose na nakaupo ng nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa sahig. "Mrs. Montenegro," simula ng abogado ni Daniel, "mayroon kaming ebidensya na si Nurse Rose ay nagbibigay ng sedative sa mga bata. Sa ilalim ng iyong direksyon, napaismid si Isabela. Absurd. Ang babaeng ito ay bayaran ninyo. Isang kasinungalingan para takpan ang kapabayaan ni Daniel." "Hindi po." Biglang sigaw ni Rose na hindi na makatiis. Napatingin ang lahat sa kanya. "Pipinilit niya po ako, ma'am. May utang po ang pamilya ko sa kasino at sinabi niya po na kung hindi ko gagawin, sasabihin niya sa lahat. Natatakot po ako." Nakita ni Christine ang panginginig sa buong katawan ni Rose. Hindi ito kasamaan kundi takot. "Kasalanan ninyo ito," sigaw ni Isabela kay Rose, nagagalit. "Sinungaling ka." Ngunit bago pa man magpatuloy ang gulo, tumayo si Daniel. Hindi na siya ang galit na Daniel ng dati. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. "Isabela," sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim. "Alam kong galit ka sa akin. Alam kong sinisisi mo ako sa pagkamatay ni Eliza. At sa maraming bagay, tama ka." Nagulat ang lahat, kahit si Christine. "Hindi ko naprotektahan si Eliza sa sarili ko." Patuloy ni Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. "Masyado akong naging abala sa pagkontrol sa lahat na hindi ko napansin ang pagdurusa niya. At ang pagkawala niya ay, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa mga luha. "Pero hindi ko hahayaan na dahil sa galit mo sa akin, masisira ang buhay ng mga apo mo. Ang mga bata, sila ang alaala ni Eliza na buhay. Huwag mo nang kunin iyon sa amin." Unti-unting gumuho ang maskara ni Isabela. Ang kanyang matigas na muka ay napuno ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang galit na bumalot sa kanya sa loob ng 3 taon ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding kalungkutan. "Ang anak ko!" bulong niya. "Ang anak ko!" Lumapit si Christine kay Isabela at hinawakan ang kanyang balikat. "Ma'am Isabela, alam kong mahal ninyo si Eliza. At alam kong gusto niya para sa kanyang mga anak na maging masaya. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay ng kapayapaan." Sa wakas, tuluyang bumigay si Isabela. Humagulgol siya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa pagtatapos ng araw, nagkasundo sila. Si Rose ay mapoprotektahan. Si Isabela ay makakabisita sa mga bata. Ngunit sa ilalim ng mas mahigpit na tuntunin. At ang kustodya ng mga bata ay mananatili kay Daniel. Ngunit may katuwang na si Christine. Daniel, ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon na dati malamig at sterile ay nagkaroon na ng buhay. Ang mga puting pader ay napalitan ng mga kulay, mga larawan ng mga bituin, mga hayop, mga bahaghari.
Ang mga tunog ng makina ay napalitan ng tawanan ng mga bata. At ang tunog ng piano na matagal nang tahimik ay muling narinig. Tinutugtog ni Christine habang kumakanta. Nakaupo si Daniel sa carpet, tinuturuan si Leo kung paano itayo ang isang tower ng mga bloke. Hindi na siya nakasuot ng corporate suit, isang simpleng t-shirt at shorts lang. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Tiningnan niya si Christine. Nakaupo ito sa sahig, nagbabasa ng kwento kay Luna at Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang kanyang presensya ay parang araw na naghatid ng init sa kanyang nagyayelong mundo. Pinaghiwalay sila ng nakaraan. Pinaghiwalay sila ng kanyang takot at pagmamataas. Ngunit ngayon, pinagsama sila ng pag-ibig. Hindi lang sa mga bata, kundi sa isa't isa, Christine. Sino ang paborito mong karakter sa kwento, Luna? Tanong niya. At nakita niya ang maliliit na daliri ni Luna na dahan-dahang itinuro ang larawan ng isang matapang na prinsesa. Ngumiti siya. Ang mga bata ay gumagaling. Masigla na si Lucas, nakakatawa na si Leo, at si Luna ay laging may matamis na ngiti sa labi. Nang biglang naramdaman niya ang isang paggalaw. Nagkatinginan sila ni Daniel, si Leo, Lucas at Luna. Magkakapit kamay. Dahan-dahan silang bumaba mula sa kanilang mga upuan. Naglakad sila. Hindi perpekto. Nanginginig ang kanilang mga binti. Sumusuporta sa isa't isa. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Palapit sa kanila, Daniel at Christine. Nakaluhod sila. Ang kanilang mga kamay ay nakalahad. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Ang mga bata ay nakarating sa kanila. Niyakap sila ni Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sa wakas, naramdaman niya ang init ng kanilang mga yakap. Ang tunay na init ng isang pamilya. Tumingin si Daniel kay Christine. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya. At sa mga mata niya, nakita niya ang isang buong kinabukasan. Salamat, bulong niya. Ang salitang iyon ay puno ng lahat ng hindi niya masabi. Salamat sa pag-asa. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ngumiti si Christine, isang nangiting kasing liwanag ng araw. Para sa inyo. Ang mansyon na dati isang kulungan ay isa ng tahanan. Ang ama na dati malamig at malayo ay isa ng ama na puno ng pagmamahal. At ang babaeng minsan ay umalis, na basang-basa ng ulan at luha, ay ngayoy nagbibigay ng init sa isang pamilyang kanyang iniligtas. Hindi ito ang pagtatapos ng isang kwento. Ito ay ang simula ng kanilang buhay, ang simula ng isang pamilya.